At ngayon, higit pa sa isang pantalan ang iniaalok ng Somaliland. Sabi ng kanilang Pangulo, gusto ng teritoryong humiwalay na sundan ang ginawa ng Djibouti. Gamitin ang kanilang estratehikong baybayin para makaakit ng mga dayuhang base militar at gawing malaking sentro ng kalakalan ang pantalan ng Berbera. Ngayon, sinabi ni Pangulong Abdirahmane Edo na bukas ang Somaliland sa pagtanggap ng mga pasilidad militar ng US at Israel, kahit na itinatanggi niyang may presensya ang alinman sa dalawang bansa doon sa kasalukuyan. At ang panukalang ito ay dumarating habang tumitindi ang kompetisyon para sa impluensya sa paligid ng Red Sea at Gulf of Aden at maaari ring magpataas ng nakataya sa matagal ng pagsusumikap ng Somaliland para sa internasyonal na pangkilala. Ngayon, makakasama natin para tulungan tayong maunawaan kung ano ang inaasahang makuha ng Somaliland mula sa estratehiyang ito ay si Said Ibrahim, editor ng Somaliland Chronicle. Kaya alam mo, parang sinasabi ng Somaliland dito, tingnan ninyo ang ginawa ng Djibouti. Pero gaano nga ba karealistikong maging isa pang pangunahing sentro ang Berbera para sa mga dayuhang base militar at pandaigdigang kalakalan? Sa tingin ko, ito ang ginagawang estratehiya ng Djibouti. Pero naniniwala ako na pagdating sa laki ng lupa, kayang-kaya lang Somaliland gawin ito ng 10 beses pa. At ang mga dayuhang militar na yon ay hindi naman talaga magkikita-kita, hindi tulad ng nangyayari sa Djibouti. Kaya sa madaling salita, ang ideya ay, alam mo, ang Djibouti ngayon ay may 5 pangunahing base militar. Kasama na ang Estados Unidos at Sina. Pero sa parehong panahon, may malaking oportunidad hindi lang para sa Somaliland, kundi pati na rin halimbawa para sa Estados Unidos na medyo lumipat pa silangan sa Somaliland. At ang dahilan dito, nung nagsimula ang mga Houthis, alam mo, umatake ng mga barko sa kipot ng Bab el Mandeb. Talagang ipinagbawal ng Djibouti sa Estados Unidos na gamitin ang Camp Lemonnier, ang kanilang base militar, na ginagamit nila para suportahan ang mga operasyon laban sa mga Houthis. At noong panahong iyon, sinabi ng Foreign Minister ng Djibouti na ito ay parang kaginhawaan para sa mga Palestino noong inilalarawan niya ang ginagawa ng mga Houthis. Kaya sa dahilan na yon pa lang, sa tingin ko, mas may potensyal talaga ang Somaliland kaysa sa Djibouti. Kahit na napahusay na nila ito at isa ito sa pinakamalaking bahagi ng kanilang GDP pagdating sa kung ano ang naibebenta nila sa mundo. Tama, pero syempre, alam mo, ang pagbubukas ng pinto para sa mga pasilidad militar ng US at Israel ay hindi ikatutuwa ng ilang bansa sa riyon, lalo na. Alam natin, alam mo, ang mga Houthi sa Yemen ay inaatake nila ang Israel, lalo na nitong mga nakaraang buwan, habang nagpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan. Kaya ba may pag-aalala ang mga nakatira sa Somaliland na maaari magkaroon ng mga epekto? At alam mo, ano kaya ang maaring hitsura ng mga banta na yon? Laging may pag-aalala pero kasabay nito parang mas pinalalaki ang pag-aalala pagdating sa Somaliland na parabang alam mo ang mga tao sa Somaliland ay parang walang sariling pagpapasya. Na yon, ibig kong sabihin, malinaw naman na bawat oportunidad ay may kaakibat na antas ng panganib. Pero muli sa aking palagay, bilang isang simpleng reporter lang, masasabi ko na, alam mo, wala namang ganong problema ang Djibouti. Bahrain, at alam mo, marami pang ibang bansa sa gitnang silangan, kabilang ang Saudi Arabia, na nag-host ng malalaking base militar. Para sa Estados Unidos, wala silang ganitong mga alalahanin. Kahit na, oo, sila ang tinatamaan ng, alam mo, hindi Houthis, kundi mga missile ng Iran. Kaya ibig kong sabihin, bawat oportunidad ay may kaakibat na panganib. At sa tingin ko, kasama na talaga sa usapan ang panganib. Kaya sa palagay ko, magiging ayos lang tayo. Sige, alam mo, sa tingin ko, may isa pang malaking tanong dito. Noong nakaraang linggo, nakausap namin ang embahador ng Ethiopia sa Israel na nagsabi na interesado rin ang Addis Ababa sa pantalan ng Berbera. Sa tingin mo ba, maaari itong magamit sa huli para makuha ang pagkilala mula sa mga kapitbahay ng Somaliland? Kaya ang Ethiopia, kung babalikan natin ng kaunti, sa tingin ko, bago pa man maupo si Pangulong Hirwo, pumirma ng Memorandum of Understanding ang dating Pangulo at ang punong ministro ng Ethiopia. At ang pangunahing ideya nito ay kikilalanin ng Ethiopia ang Somaliland kapalit ng, alam mo na, isang uri ng naval base at, alam mo na, isang commercial port. Sa kasamaang palad, hindi natuloy ang kasunduang iyon. Kaya oo, pagdating sa Ethiopia, isang bansa na may 120 milyon mahigit na walang direktang access sa dagat at ang tanging mga pagpipilian nila sa ngayon ay Djibouti o Somaliland na sa totoo lang, mas malapit talaga ang Somaliland.
Kaya alam mo, isa sa mga bagay na ginagamit ng Somaliland bilang leverage at sinusubukang ipakita sa mundo ay ang sabihin, kilalanin ninyo kami. At kapalit nito, ibibigay namin sa inyo ang iba't ibang benepisyo mula sa pambansang seguridad hanggang sa internasyonal na kalakalan na isang epektibong paraan ng pagharap dito. Alam mo? Kaya alam mo, sana may mga tatanggap. Pero ang isa pang mahalagang bagay na nangyayari dito ay tinanggihan talaga ng Somaliland ang China. Mahalagang tandaan yan. Kaya kahit na ang Somaliland ay nag-aalok, alam mo na, o parang iniimbitahan ng mundo na pumunta, magbukas ng mga base militar. Isa sa mga kapansing-pansing wala ay ang China. Na hindi naman ganoon ang kaso sa Djibouti kung saan naroon ang kanilang nag-iisang dayuhang base militar. Kaya alam mo, mula pa lang sa puntong yon, sa tingin ko, ang Somaliland, alam mo, ay maaring gamitin ang formula ng Djibouti at pagandahin pa ito at talagang makapag-ambag sa pandaigdigang kapayapaan sa mas epektibong paraan. Ang huling tanong na gusto ko itanong sa'yo, alam mo, mula sa pananaw mo, sino sa tingin mo ang susunod na kikilala sa Somaliland? Sa totoo lang, ang pag-asa ay laging nasa mga bansang hindi lang pamilyar sa tunay na sitwasyon doon, kundi pati na rin yung mga talagang nag-invest at nagpakita ng suporta sa gawa, hindi lang sa salita. At iyon ay ang United Arab Emirates, tama ba? Mula ang pantalan ng Berbera na tinitingnan ng lahat dahil sa mga makabagong pasilidad nito ay pinuhunanan ng United Arab Emirates halos isang dekada bago pa pinag-uusapan ng mga tao ang Somaliland. Kaya sila, alam mo, na nagkaroon talaga ng first mover advantage. Yun ang inaasahan. Depende sa kung paano ang takbo ng mga bagay-bagay. Sa ngayon, hindi pa yon nangyayari. Kasabay nito, ang Ethiopia, na alam mo, halos parang pumasok na rin doon. Alam mo, sa iksinan yon. Pero sa huling sandali, alam mo, nagkagulo talaga. Turkey, Djibouti at marami pang iba. Parang nakialam sila at parang pinilit ang punong ministro na, alam mo, na umatras doon, alam mo, sa paggawa ng hakbang na yon. Kaya ibig kong sabihin, maraming nanliligaw. Pero sa tingin ko talaga, ang Somaliland na yon, alam mo, sa loob ng mga dekada, sinusubukan nitong ipakita sa mundo na tayo ay mapayapa, tayo ay demokratiko. Pero ngayon, mukhang may pagbabago na ng direksyon, kung saan parang sinasabi natin, ito ang maiaalok namin sa inyo kapalit nito. Kaya sa tingin ko, mas epektibo itong paraan ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa kaysa sa simple sabihin na tayo ay isang demokrasya. Kasi nga naman, kung ano ang ginagawa mo para sa sarili mo, wala namang pakialam ang iba. Kung ano ang maiaalok mo sa iba, di ba? Kung mapagsasama mo talaga ang inyong mga interes, mas estratehikong tindig iyon. Sige, sa gaya ng dati, napaka-interesante na makasama ka namin. Salamat sa paliwanag mo.